Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol sa isang mayaman na hindi pinangalanan at sa isang mahirap na binigyan ng pangalan Lazaro. Kung pagninilayan natin itong Ebanghelyong ito, tatanungin natin, ano kaya ang naging kasalanan ng mayaman? Bakit nung siya'y namatay, siya'y napunta sa Hades, habang yung mahirap na ang pangalan Lazaro napunta sa langit? Kung pinakinggan po natin itong Ebanghelyong ito, kahit papaano, malalaman natin na sa buhay nitong mayaman na ito, siya ay nagpasasa, nagpakasaya, pinagpiestahan niyang mabuti ang kanyang yaman. Sagana sa pagkain, magaganda ang mga damit, at nagagawa niya at napupuntahan ang lahat ng gusto niyang gawin at puntahan. Habang dyan lamang sa labas ng kanyang bahay, nandoroon itong mahirap na ang pangalan ay Lazaro. Umaasa sa kung ano ang ililimos sa kanya ng ibang tao o maging ng mayaman. At kung tatanungin natin, ano nga ba talaga ang naging kasalanan ng mayaman? Masyado siyang naging makasarili. Wala siyang inisip kung hindi ang kanyang sarili lamang. Para sa kanya, ang kanyang yaman ay para sa kanya. At hindi ito dapat ibahagi. Hindi ito dapat ipagtulong o ipagmalasakit sa kapwa. Para sa mayaman, ang kanyang yaman ay para lamang sa kanya. Sa sobrang makasarili, nabulag siya sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Sa sobrang pagkanais at pagkagusto na maging mayaman, kinalimutan niya ang salitang tulong at malasakit sa kapwa. At iyon ang kanyang naging malaking pagkakamali. Sapagkat kung nais ng mayaman na siya ay kalugdan ng Diyos, na matuwa ang Diyos sa kanya, kinakailangan bigyan niya ng tulong, malasakit, importansya at pagmamahal ang mga taong sobrang minamahal ng ating Panginoon, ang mahihirap. Ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang mga tao na madalas hindi pinapansin ng lipunan. Ang mga tao na may mga pagkakataon kinakalimutan at tinatalikuran ng lipunan. Sila ang mga taong minamahal ng Diyos. At nung hindi sila binigyan ng importansya, pagmamalasakit, tulong at pagmamahal nitong mayaman, doon siya nagkamali. Kaya nung sila'y namatay, si Abraham inaaliw itong mahirap na ang pangalan ay Lazaro doon sa langit. Habang ang mayaman na nagpakasaya sa mundong ito, sa kamatayan, nagdurusa at naghihirap sa impyerno. Itong kwentong ito, mga kapatid, ay isang magandang paalaala sa atin. Anuman ang mayroon tayo ngayon sa buhay natin, hindi natin madadala sa kabilang buhay. Anuman yung mga pinagpapaguran at pinagbubuhusan natin ng ating yaman, talento, sarili, oras, panahon, anumang mga bagay iyan,
Sana ilapit tayo ng lahat ng iyan sa Diyos. Mga kapatid, matuto tayo sa halimbawa nitong mayaman at nitong mahirap sa Ebanghelyo. Matuto tayo sa mga iba't ibang kwento na naririnig natin sa ating paligid, lalo na ngayon. Mga taong nangarap yumaman, mga taong nagnais na magkamal ng maraming mga pera, bilyon-bilyong pera, sarili lamang ang iniisip at hindi pinapahalagahan ang kapakanan at kabutihan ng kapwa. Anuman ang mabuting ginagawa natin ngayon, ang sang maglalapit sa atin sa Diyos at sa kamatayan, ang sang magdadala sa atin sa kaharian sa langit. At anumang masamang ginagawa natin ngayon, kapag hindi natin yan pinagsisihan at kapag ipinagpatuloy natin at nanindigan tayong gawin ang kasamaan na yan, na bagamat alam natin na masama, ay patuloy pa rin nating ginagawa, huwag na tayong umasa na may langit na tayo'y mapupuntahan. Ang mayaman, wala siyang ginawa. At dahil wala siyang ginawa, siya'y napunta sa Hades. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa mga hindi magandang nakikita ko sa paligid, tatahimik lang ako, magsasawalang kibo lang ako, hindi ako magsasalita, wala akong gagawin. Yan ang isang kasalanan ng mayaman. Sa kahirapan na nandyan lamang sa labas ng kanyang bahay, wala siyang ginawa. Naging manhid, naging bulag, pipi at bingi sa pangangailangan ng kapwa. Wala siyang ginawa sa mga sitwasyon na pinapakita ng Diyos sa kanya para sana siya'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa, mga kapatid, na sa sitwasyon na kinaroroonan natin ngayon, mayaman ka man o mahirap, ang paanyaya, ang paalaala, magmalasakit, tumulong, magmahal sa kapwa. Huwag maging makasarili, huwag maging ganid. Pag sinabing ganid, sobra-sobrang makasarili na sarili lamang ang iniisip at hindi ang iba. Huwag nating tolaran ang mayaman sa Ebanghelyo. Lalo na huwag nating tolaran ang mga kapatid nating nagnakaw sa kaban ng bayan. Huwag nating tolaran ang mga kapatid nating nagnakaw na nga, nagsisinungaling pa, at naninindigan pa sa kasinungalingan. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng katotohanan at tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Amen.